Bakit hindi tinatanggap ng mga Hudyo si Jesus bilang Mesiyas? Ang malaking hindi pagkakaunawa. Isang gabi, may isang grupo ng mga manlalakbay na nagtipon sa isang masukal na daan. Naghihintay sa isang hinirang na gabay na magtuturo sa kanila ng daan patungo sa isang mahiwagang kayamanan. May kanya-kanya silang imahe sa isip. Ang iba'y umaasang darating ang isang matandang pantas. Ang iba na may isang mandirigmang may gintong baluti. At ang iba'y isang mahiko na may kapangyarihang sumupil sa panganib. Maya-maya, isang hamak na estranghero ang dumaan sa kanilang landas. May bitbit siyang maliliit na ilaw, sapat lang upang mailawan ang daan. Sinubukan niyang kausapin ang grupo, ngunit tiningnan lang siya mula ulo hanggang paa at tinalikuran. Hindi nila namalayan, siya na pala ang kanilang hinihintay. Isang napalampas na pagkakataon. Ganito rin ba ang nangyari noong dumating si Jesus? Ang matagal na pananabik sa Mesiyas. Noong unang siglo, ang Israel ay nasa ilalim ng pananakop ng makapangyarihang mga imperyo, muna sa Babylonia, tapos sa Greece, at ngayon sa ilalim ng malupit na pamumuno ng Roma. Habang mas lalong lumalalim ang pang-aapi, mas lalong lumalakas ang pananabik ng mga Hudyo sa isang Mesiyas, isang pinili ng Diyos na magpapalaya sa kanila, magpapabagsak sa mga dayuhang mananakop at magbabalik ng karangalan sa Israel. At ang larawan ng Mesiyas na nasa isip nila, isang mandirigmang hari, isang pinuno na may kapangyarihan, isang tagapagligtas na kayang gapiin ang kalaban, ang hindi inaasahang Jesus. At pagkatapos ng matagal na paghihintay, dumating si Jesus. Pero hindi siya isang hari na may koronang ginto. Wala siyang hukbo, wala siyang espada. At sa halip na ipahayag ang dakilang digmaan, ito ang kanyang mga sinabi: ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Kung sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo ang kabila. Ang aking kaharian ay hindi mula sa mundong ito. Hindi ito ang inaasahan ng mga Hudyo. Sa kanilang paningin, isang Mesiyas na walang pangalan, walang kapangyarihan at walang armas ay hindi ang Mesiyas na kanilang hinihintay. Ano ba talaga ang mga palatandaan ng tunay na Mesiyas? Sa pananampalatayang Hudyo, ang Mesiyas ay may tiyak na misyon: ibalik ang kaharian ng Israel. Itayo muli ang templo sa Jerusalem. Tipunin ang mga Hudyo mula sa iba't ibang panig ng mundo. Magsanhi ng pandaigdigang kapayapaan. At nang dumating si Jesus, hindi bumagsak ang imperyo ng Roma. Hindi niya naitayo muli ang templo. Hindi nagsama-sama ang lahat ng Hudyo sa kanilang lupain. At higit sa lahat, hindi natapos ang mga digmaan at kaguluhan. Sa mata ng mga Hudyo, kung si Jesus ay tunay na Mesiyas, dapat sana'y nakita na nila ang malinaw at walang dudang katuparan ng mga propesya. Ang pagkakaiba ng pananaw ng mga Kristiyano at mga Hudyo, at may isa pang malaking pagkakaiba sa paniniwala, ang konsepto ng Diyos. Sa Hudaismo, malinaw ang isinasaad sa Deuteronomio 6 na, dinggin mo, o Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. Para sa kanila, ang Diyos ay hindi maaaring maging tao. Hindi siya maaaring ipanganak, maglakad sa mundo, at lalo na, hindi maaaring mamatay. Pero sa Kristyanismo, si Jesus ay hindi lang tao, siya ang Diyos na nagkatawang tao. At dito nagkaroon ng matinding pagsalungat ang dalawang pananampalataya. Bakit hindi nila nakilala siya bilang Mesiyas? Tulad ng mga manlalakbay sa ating kwento sa simula, maaaring ang kanilang mga inaasahan ang nagtakip sa kanilang paningin. Marahil, sa inaasahan nilang dakilang hari, hindi nila napansin ang mapagkumbabang guro na nasa harapan na nila. Marahil, sa pag-asam nila ng isang Mesiyas na may kapangyarihang pampulitika, hindi nila napagtanto na ang inihandog ni Jesus ay hindi kalayaan mula sa mga Romano, kundi kalayaan mula sa kasalanan, isang mas malalim at mas makapangyarihang paglaya. Ang tanong para sa atin ngayon, kung ikaw ay nabuhay noong panahong iyon sa gitna ng mga Hudyo, ikaw ba ay maniniwala sa Kanya? O baka tulad ng iba, titingnan mo lang siya at iisipin, hindi ito ang Mesiyas na aking hinihintay.